lumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, number 1 sa Visayas, RMN, at number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras mga kasama, tatak alas 7:41 ng umaga. RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Isang kotse kinarnap kagabi dito sa Cotabato City. Headlines. Dalawang suspek naman sa pagnanakaw ng LPG tank sumuko kay Cap Jonas. Headlines. Nakabuntis sa isang PWD sa lungsod, pinasusuko ni Councilor Cap Jonas Muhammad. Headlines. Kawatan ng tsokolate arestado sa Cotabato City. Headlines. Isa namang senior citizen arestado sa bayan ng Carmen dahil sa pag-iingat ng loose firearms at shabu. Headlines. Laborer arestado sa Baybast. Headlines. Kawatan naman ng gadget arestado rin. Headlines. Mahigit 12 oras na power interruption na mararanasan sa buong prangkisa ng Cotabato Light and Power Company. Headlines. Minda itinutulak ng pinag-isang master plan para sa River Basin Master Plan. Headlines. Bar Malaysian investors pinalalalim ang kooperasyong pang-ekonomiya. Headlines. Samantalang DepEd Region 12 mas palakasin pa ang school-based feeding program. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kami yung tagapagbalita, Radyo Man Ebsabang at Radyo Man Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye po ng ating mga balita, isang kotse naman ang tinangay ng mga kawatan dito po sa Cotabato sa madaling araw kanina. Ito ang kinumpirma ngayong umaga sa DXMY ni Barangay RH11 Peace and Order Committee Chairman, Kagawad Romeo Collado, kung saan tinangay ng mga kawatan ng dark gray Mitsubishi Mirage G4 na may plate number na MBD2210. Nangyaring insidente sa bahagi ng Acacia Street, San Pablo Village na nasabing barangay. Agad man ang rumisponde mga opisyal matapos makatanggap ng tawag kasama ang iba pang mga personnel para beripikahin ng report. Ngunit pagdating sa lugar, wala na ang sasakyang iniulat na nakaparada lamang sa labas ng bahay. Ayon pa sa opisyal, maisa ring residente ng kalapit lugar. Una nasabing ring barangay nakakita sa sasakyan na mabilis na umalis. Sinabi rin ng mga residente na ng mga kamag-anak ng natangayan ng sasakyan na nagising sila nang marinig na umaandar na ang kanilang sasakyan. Akong 12:05 ng umaga, May 14, 2026, may concerned citizen na tumawag na nakarnap na vehicle doon sa Asia Street, San Pablo Village, Barangay Rosarites 11, Cotabato City. Kami po immediately rumisponde kami sa area kasama pang mga barangay official at BIPAT personnel upang ipasipay abing report. Pagdating namin doon sa area, hindi na namin nabutan yung nasa sasakyan na nakarnap. Ito po ay may Bravo Delta 210 Mitsubishi Mirage G4 na full color dark gray. Ang nagmamayari po ito ay si Mr. Titus Untal na nakatera rin po doon sa nasabing lugar. Sir Edwin. Ito po ay RMN News.
Diretso Balitang Cotabato. Kaugnay pa rin ang nasabing balita mga kasama. Unang pagkakataon na may ganitong uri ng insidente sa kanilang barangay habang iniayag rin ng may-ari nito na posibleng may sapat na kalaman sa sasakyan ang kumuha ni rito dahil automatic transmission umano at hindi basta mapapaandar ng walang tamang susi. Bate naman sa mga CCTV footage, nakita umano nga tumakas ang mga suspek sakay ng dalawang sasakyan patungo sa direksyon ng CRMC area at namataan din na malapit sa isang convenience store sa bahagi ng Barangay Rosario Heights. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang pagkakakilanlan ng mga responsable. Bilis na coordinate ating concerned security forces at law enforcement units sa Cotabato City para sa posible sana ay ma-intercept at ma-plug down ang nasabing sasakyan. Yung kauna-una nangyayari na natangay ang isang sasakyan dito sa Barangay Arch 11. Nagulat nga siya, hindi pa namin nakuhanan pero yun nga ang sabi niya, bigla siya na kasi automatic ito sir na sasakyan. Nagtataka siya na kung bakit natangay na hindi man pwede na kung ano-ano lang nasusi yung kwan mo doon. Baka key expert yung kumuha nito sir Erwin. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, titingnan ngayon o kinakailangan naman ng masuri ang lahat ng mga posibleng CCTV camera o mga footages upang matukoy ang pagkakilanlan ng mga responsable at madali ang isagawang o gagawing investigasyon ng mga otoridad. Sinabi sa DXMI ngayong umaga ni Peace and Order Committee Chairman Kagawad Romeo Fernandez Collado na pamunuan ng barangay na mas paigtingin pa ang seguridad at pagbabantay sa kanilang lugar, partikular na sa mga vital areas upang maiwasang maulit pa ang nasabing kahalintulad na insidente. Pag-coordinate sa mga lalapit na CCTV na may posibilidad na medyo clear ang pagkakuha upang sa ganun ay ma-identify natin itong perpetrator na ito. Po, immediately po ay meron siyang directive na ipaigtingin pa ang pagbabantay ng BPAT personnel dito sa air upang sa ganun na sana mauli yung kahalintulad na pangyayari dito sa barangay namin. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:45 ng umaga mga kasama sa pagpapatuloy pa rin ng ating balitaan na kusang sumuko kay Cotabato City Councilor Nasruddin Muhammad o Cap Jonas ang dalawang suspek sa pagnanakaw ng 4 na liquefied petroleum gas o LPG sa Macapagal Street, Mother Barangay Rosario Heights matapos mag-viral sa social media ang kanilang mga mukha. Kinilalang mga suspek na sina alias Sam at alias Omex, kapwa residente ng Mother Barangay Poblasyon sa lungsod. Ayon kay Councilor Muhammad, nagharap ang mga suspek at ang biktima kung saan nagpasya umano ang huli na huwag nang magsampa ng reklamo matapos magsumamo ang dalawang suspek at isa uli ang 4 na ninakaw na tangke ng LPG gas. Nagbabala rin si Cap Jonas na kapag nasangkot muli ang mga suspek sa kaparehong krimen ay maaari silang humantong sa kulungan o mas mabigat pang kaparusahan. Sa kanila kung nakadepende po na kay ma'am, no, sa biktima kung saan nakadepende sa kanya na kung sila ba ay pagpatuloy na ireklamo na lang sa kapulisan natin, kasi kung hindi naman, sabi ko nga, gawa natin ng agreement na at saka itong mga bata na to, parang last na to na marinig namin na magka-problema sila sa mga ganitong sa RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama sa iba pa mga balita, nais ngayon ni Cotabato City Councilor Cap Jonas Muhammad na lumitaw yung lalaking nakabuntis sa isang PWD sa kanyang lugar. Nais ng opisyal o sinabi ng opisyal na tumakas sa isang Abdul Magid Kamanso matapos na ituro siyang ng biktima na nakabuntis sa kanya. Napag-alaman na pamangkin ng misis ng suspect ang babaeng PWD na nabuntis niya. Sinabi ni Cap Jonas na umamin ang suspect, subalit tumakas rin ito. Dahil dito nanawagan ng konsehal
kay Kamanso na voluntaryong bumalik at harapin ang kasong o ang reklamong isasampa laban sa kanya. Patuloy namang inimbestigahan ng mga kinaukulan ang insidente upang mabigyan ng hustisya ang sinapit ng biktima. Na itan yan siya sa biniro, surrender rin siya ka siya simit yung kaso nila na kayain na ng kaso na pakiwataan mo na magkaroon man nila na a PWD di makakinig, di makataro na nagingin na di namin katawan ka sakali namin natawan na kinagugay niya ba Abdul Magid na nakambitay ta kano magabi pagtawon ka di kano parupang tanudi ka kapendo ka saan sa Maguindano paglas atau ka GSKP Indosan sa kuana pagla no apendo ka saan na matunay man si kaupan pingapanin ko sa may warrant ko. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 ng umaga mga kasama, kalaboso ang isang umano'y kawatan matapos mapigilan ng mga gwardya ng KCC Mall of Cotabato sa Barangay Rosareds 2, Cotabato City. Ayon sa ulat, ilang KitKat tablets, Nutella at Milo products ang nakuha ng suspect na hindi na isinapublikong pangalan. Nagkakahalaga umano ang mga produktong na-recover ng mahigit 2,000 piso. Nasa kustodya na ng Istasyon 1 ang suspect at kakaharapin nito ang kasong theft na isasampa laban sa kanya. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:51 mga kasama yung ating oras, arestado ang isang 61 anyos na lalaki. Makarang salakayin ng mga otoridad ang kanyang bahay sa barangay Bentangan, Carmen, North Cotabato. Kinilala ang naarestong suspect na si Sandag, residente ng sitio Maraburak ng nasabing barangay. Batay sa report ng Carmen MPS, sa ikinasang operasyon sa bisa naman ng search warrant. Nakumpiska sa bahay ng suspect ang isang caliber 45 pistol, magazine at 3 bala at 6 na pakete ng pinaliniwalaang shabu. Umaharap si Sandag sa reklamong paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act, gayon din sa paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:52 ng umaga mga kasama. Tatak RMN. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro. This newscast is brought to you by ang kilala mong Alaxan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaxan FR. New Alaxan Extra. This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:53 ng umaga mga kasama, sa pagpapatuloy pa rin ang ating balitaan. Dinampot ng mga pulis ang isang 55 anyos na laborer matapos makumpiska ng ininalang shabu sa ikinasang search warrant operation sa Purok 4, Barangay Sangat, Malang, North Cotabato alas 11:30 ng gabi. Kinilalang suspect na si Tim, may asawa at residente na nasabing lugar. Sa report ng Malang MPS, isinagawang operasyon sa bisa ng search warrant number 26-17 ay inilabas naman ng RTC Branch 22 sa Kabakan, North Cotabato laban sa suspect. Sa paghalughog, nakumpiska mula sa suspek ang 8 sachet ng hininalang methamphetamine hydrochloride o shabu na may hindi pa tukoy na kabuang timbang. Kasong paglabag sa Section 11, Article 2 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kasong kakaharapin ng suspek. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Inaresto rin mga kasama ng mga tauhan ng paggalungan ng MPS ang isang lalaking sangkot umano sa pagnanakaw ng mamahaling gadget sa barangay Pagkagawan, Pagalungan, Maguindanao del Sur. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Abdullah. Pinaniniwalaang pumasok sa bahay ng biktimang kinilalang si Jumana at tinangay isang iPhone 11 na tinatay nagkakalaga ng 33,000 pesos at isang Samsung Galaxy tablet
na nagkakalaga ng 39,000 pesos. Ayon pa sa ulat, agad na namukhaan ng biktimang sospek at humingi siya ng tulong sa mga pulis na nagpapatrolya sa National Highway. Nakadetini ngayon si Abdullah sa PNP Lakapsel habang inihanda ang kasong pagnanakaw laban sa kanya sa ilalim ng Article 308 ng Revised Penal Code. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa ibang panig ng balita mga kasama, ipatutupad ngayong May 17, 2026, araw ng linggo, ang 12 oras at 30 minutong power interruption ng buong prangkisa ng Cotabato Light and Power Company. Batay sa abisyo ng kumpanya, magsisimula ang brownout alas 5:45 na madaling araw hanggang alas 6:15 ng gabi. Dahil dito sa isasagawang maintenance at technical activities ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, kabilang ang pag-aayos ng mga depekto sa Kibawi Sultan Kudarat 138 kilovolts transmission line at maintenance work sa 100 MVA power transformer sa Sultan Kudarat substation. Isasabay din sa aktibidad ang load distribution, hotspot correction, testing at energization ng ilang kagabitan sa substation. Labis naman na humingi ng paumanin ng Cotabato Light sa balang maidudulot ng naturang brownout. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, oras natin alas 7:55 na po ng umaga. Sa dagdag ng mga balita, mahigpit na isinusulong ng Mindanao Development Authority or MINDA ang pagpapatupad ng isang komprehensibong master plan para sa river basin sa Mindanao. Hinimok din ito ang concerned national agencies, mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholder na suportahan ang muling pagpapalakas ng Mindanao River Basin Management Council. Binigyan din pa ng MINDA na mahalagang sama-samang pagtutulungan upang muling mapagana ang MRBMC. Ayon pa kay MINDA Chairperson Secretary Leo Tisero Magno, nangangailangan ng agarang pagtutulungan sa pagitan ng mga pambansang ahensya ng pamahalaan, stakeholders at ng Bangsamoro Autonomous Region upang matugunan ang patuloy na suliranin sa pagbaha sa mga panganib sa kapaligiran na nakakaapekto sa major river system dito sa Mindanao. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:57 ng umaga mga kasama, pinagtibay ng pamahalang Bangsamorong ugnayang pang-ekonomiya at pamumuhunan nito sa Malaysia sa isinagawang 3 araw na misyon. Naglalayo nitong itaguyod ang Bangsamoro Autonomous Region bilang isang competitive destination para sa kalakalan, pananalapi at regional cooperation. Nakatuon ang mga matataas na antas na nagkikipag-ugnayan sa larangan ng logistics, pagpapaunlad ng industriya ng halal, financial technology at industrial innovation na sumasalamin sa lumalawak na international interest sa BRMM bilang isang umuusbong na sentro ng pamumuhunan sa Katimugang Pilipinas. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, sa dagdag ng mga balita, patuloy ang laban kontra malnutrisyon sa mga batang mag-aaral ng Socsargen. Ayon sa Department of Education 12, nutritionist dietitian Maria Lourdes Ines, lalo pang palakasin ngayong school year ang school-based feeding program sa mga pampublikong paaralan sa buong rehiyon. Ito ay upang mas mapalawak pa ang benepisyong hatid dito sa mga mag-aaral na kabilang sa mga pinaka-nangangailangang magkaroon ng sapat na nutrisyon. Otomatikong kasali mga batang mula kinder hanggang grade 1. Habang para naman sa grade 2 pataas, sakop ang mga wasted at severely wasted na mga mag-aaral. Pinalawak din ang coverage para sa mga buntis na mag-aaral at mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Bilang panguling balita mga kasama, pinangunahan ng Department of the Interior and Local Government Region, DILG 12, bilang chairperson ng Farm to Market Road Technical Working Group o FMR-TWG. Ang isinagawang second quarter Technical Working Group o TWG meeting para sa
harmonisasyon ng mga farm-to-market roads at iba pang convergence roads projects sa rehiyon. Layunin ang pagpupulong na pagtibay ng koordinasyon at pagpaplano ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang maayos, epesyente at magkakaugnay na implementasyon ng mga proyektong pang-infrastruktura, partikular ang mga kalsadang makakatulong sa pagpapalakas ng sektor ng agrikultura at pagpapadali ng transportasyon ng mga produkto mula bukid patungong pamilyan. Tinalakay rin sa pagpupulong ang kasalukuyang estado ng mga road projects sa mga hamon sa implementasyon at mga hakbang upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa para sa kapakinabangan ng mga magsasaka at mamamayan sa rehiyon. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, suman niyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umaga ng Huwebes. Tayo po ay 14 sa buwan ng Mayo 2026. Bago kami tuloy ang magpaalam mga kasama, happy morning! Magandang umaga kay Norma Uto Buka. Salam, Salkanusan, Dato Ebs and Dato Erwin. Salam sa lahat ng nagiginig pati sa lahat ng kapitbahay ko dito sa may Tamuntaka, DUS. Good morning! Samsudin Mama Saunda, good morning din ng municipality ng Ligawasan. Magandang umaga rin kay Mona Lisa Pinansilo Saal, kay Jasmine, Norana Kami, Jolo Tobuan Pablo, Mercelinda Baribar, First Hababi, Norma Reynaldo Cano, Brando Piang, Junrel Singkuya, si Morning. Lablab at si Erwin Asio. Good morning po sa inyo lahat. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kanan po ng mga kasama natin sa News Center, Radyoman Daisy Mangod at Radyoman Julie Mapalaw. Sa Master Control ngayong morning, Radyoman Chip Alvin Casilion at Radyoman Ricardo Eric Madamba sa digital. Kami yung naging tagapagbalita, Radyoman Ebsabang. At syempre mga kasama, wag ko kayong alis ang programang Doc Ano Ba To susunod na. Kasama dyan si Radyoman Sir Michael Swan at Radyoman MPMS Minister Dr. Cadil Jojo Sinulinding Jr. Radyoman Erwin Kabilbigan, Tatak Arimen. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.